Sa inilabas na listahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Scamwatch Pilipinas, 12 scams o panloloko ang nauuso ngayong papalapit na ang Pasko. Ang unang kaso na tinutukan ng resibo, ang impersonation scam o kung saan may kokontak sa inyo na magpapanggap na taga-isang ahensya ng gobyerno o magpapakilala bilang isang sikat o makapangyarihang tao para agad ninyong pagkatiwalaan. Ang nangunguna naman sa listahan ng 12 scams of Christmas, ang online shopping scam. Paano nga ba nabibilog ng mga mapang-abuso ang naghahangad lang mamili ng munting mga regalo online? 2,500 pesos ang nanakaw mula kay Annabel Malakas na madalas naman daw mag-shopping online. Nito lang nakaraang buwan nang umorder siya ng isang LED TV na ipangre-regalo niya raw sana sa darating na Pasko. Yun po ay para po sa school, ma'am. Para sa nag-ambag-ambagan po kami ng mga parents ng estudyante para may magamit po yung mga anak namin. Nag-ambag-ambagan po kami doon. Kaya naman nang makita ang magandang offer ng isang seller online, agad daw siyang nag-inquire at napamine. Ito po yung chat namin yung sa TV nga po. Bali, 3.5 nga po yan. Ngayon, tumawad po ako. Sabi ko, how much po yung pinaka-low price niya? Sabi niya nga po, tricky eh. Kaya sabi ko, ay, 2.5 lang po ang budget ko. Pumayag naman po siya. At nang magkasundo na sa presyo, si seller nag-offer na siya na lang ang magbubook ng rider para mabilis na ma-deliver ang order ni Annabel. Super thoughtful naman po pala. Ngayon, nag-chat na po kasi nandun na daw si rider. May sinid na sa aking ID, yung sasakyan, yung tao na mismong rider. Confirm na ang booking, pero nang isend na raw ni Annabel ang bayad online, bigla na lang daw siyang binlock ni seller. Naku po! Parang naano na ako, natulala muna ako, tapos may naghagulhol na ako, nayak, narinig na ako ng asawa ko. Nanghinaya ko to sa pera na total hindi naman po talaga akin. Dami ang mga impormasyong nakuha ni Annabel mula sa scammer. Pinuntahan ng resibo ang address ng nagpakilalang seller. Pero sa halip na appliance store, ang inabutan naming pick-up point, isang private resort. Nang subukan ng resibo, natawagan ng number na nakapaskil sa karatula nito. Sumagot ang nagpakilalang owner ng resort at paliwanag niya. Ayun nga ma'am, kasi ngayon lang po kami actually nakaganyan ng issue. Kasi wala naman po. Pero wala naman kaming transaction na ganyan kasi resort po kami, private resort po. Pinuntahan din namin ang address sa lisensya ng rider na ipinakita kay Annabel. Pero pagdating sa address, wala raw delivery rider na nakatira rito. Hindi rin daw kilala ng residente ang lalaking nasa lisensya. Para kay Annabel, suntok man sa buwan na makahanapan ng loko sa kanya, desidido raw siyang mag-report sa mga otoridad. Sa akin po, oo, palagay natin malit na halaga yon. Sa akin lang po, matigil po yung ganun. Kasi aware na po sa iba para hindi na siya maulit o marami pang may scam. Kasama ang resibo, nagtungo na si Annabel sa PNP Cybercrime Cavite para humingi ng gabay sa pagsasampa ng reklamo. Tinuruan po ako kung paano, ano mga kailangan, ano mga requirements. Gumaan po yung pakiramdam ko kasi pinopost ko nga po ito. Hindi lang para sa akin, para na rin po sa mga iba. Ayon sa Scamwatch Pilipinas, isang grupo na tumutulong sa publiko para labanan ng iba't ibang uri ng panloloko o scams, kailangan mas maging maingat ngayong holiday season. Pag nagde-December, nakikita talaga namin yung spike ng mga kaso ng scam. Dahil pag Pasko, psychological din eh. Kasi pag Pasko, yung mga tao very generous, yung mga tao kailangang yung time na mapagbigay sila. At ito yung sinasamantala ng mga scammer. Sa inilabas nilang listahan ng 12 scams of Christmas, kabilang din ang fake delivery scam, call scam, task o job scam, investment scam, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam, middleman scam, at online gambling scam. Paalala ng mga otoridad, manatili tayong maingat at mapagmatsyag ngayong marami ang mapanamantala at nangangailangan din ng pera. Masyado silang vigilant sa pag-commit ng kanilang krimen. Lalo pat alam nila na ang mga tao ay gagastos ng pera at mayroong kakayahang gumastos ng pera during the Christmas season. Kaya naman dapat lalo tayong mag-iingat. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel